guys! Welcome back to my channel. Pasensya na po, ngayon lang po tayo nakapag-upload ulit. Bali na nga, ang pag-uusapan natin ay ano nga bang sekreto at bakit binigyan ako ng aking amo ng cancellation paper. Cancellation, yun po yun, kung nagtatrabaho po kayo sa bahay or kahit saang posisyon dito sa UAE, sa pagkakaalam ko, pag binigyan kayo ng cancellation, pwede na kayong mag-apply o malaya na kayong makakapag-apply sa labas ng trabaho. Based on my experience po kasi sa bahay ako nagtrabaho noon. So, awa ng Diyos, binigyan naman ako ng cancellation ng amo ko. At yun nga, nakahanap ako ng bago kong amo. At ito yung British kong amo. Kaya nga ngayon, pag-usapan natin kung ano nga bang nangyari at anong pinag-usapan namin kaya niya ako binigyan ng cancellation paper. Halika na. So, bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta dito sa aking channel, sa YouTube channel ko, sa lahat na nag-subscribe. Maraming salamat. At sana maabot ko na yung pinakihiling ko na $100 para maka sahod-sahod na tayo. So, yun guys, sana supportahan niyo pa rin ako at mag-subscribe po kayo, like and subscribe dito sa channel ko. Thank you. Ayun na nga guys, balik tayo dun sa usapan natin. Bali, paano nga ba ako nabigyan ng cancellation paper? Bali, nag-usap kasi kami ng amo kong lalaki. Ito guys, bibigay ko lang sa inyong tip. Ah, kung paano ba kayo makakaalis ng walang samaan loob or hindi sasama yung loob sa inyo ni amo kasi magpapakancel kayo sa kanila. Kasi mostly, pagka nagtrabaho ka sa loob ng bahay, lalo na't mga lokal, medyo pahirapan tayo makahingi ng cancellation paper kahit na natapos na natin yung 2 years natin. So, thanks God kasi yung naging amo ko, mabilis naman siyang kausap. Mabilis naming napag-usapan lahat ng mga bagay-bagay. Kasi nga, nakiusap ako sa kanya na hindi na ako magre-renew. Siguro one month bago matapos yung aking kontrata, nagsabi na ako sa kanya. Natapos kasi ako is March 17. So, February, nagsabi na ako sa kanya na, Sir, pasensya na po kayo, hindi po ako magre-renew kasi po kailangan ko ng mas mataas na sahod. Dahil hindi naman siguro niya ako kayang bigyan ng mas mataas na sahod, kaya siguro hinayaan na rin niya ako. Pero nag-usap kami na nagsabi ako sa kanya na, Sir, yun nga lang yung kagandahan kasi pinayagan niya ako, hinayaan niya akong magpa-interview dito sa bago kong amo, kahit na nandun pa ako sa kanya, hindi pa tapos ang kontrata ko. Yun yung kagandahan na maganda yung communication mo o maganda yung relationship mo dun sa iyong amo. Kumbaga, siguro, sabi nga nila, pag mabuti ang puso mo, mabuti rin yung amo mo. So, pero meron kasing kahit na nakakatapos na ng 2 years, nagawa nila lahat. Pag may amo talaga na lokal, or kahit hindi lokal, kahit nakatapos ka na. Kasi parang, ano sa kanila yun yung pag lumabas ka ng trabaho, parang hindi nila matanggap na bakit ka mag-a-apply sa iba, ganun. Yung parang, alam niyo na ibig kong sabihin na, parang, laking, ano pala sa kanila na, bakit ka maghahanap ng trabaho, ganun, sa iba. Merong ayaw magbigay ng cancellation talaga. Ayun nga, swerte ako kasi nga, nabigyan ako. So, yun nga, nag-usap kami. And then, pinayagan naman niya ako. Hanggang sa nagpa-interview ako, pinayagan niya rin ako. Una, yung babae ayaw niya, yung madam ko, ayaw niya talagang pumayag. Sabi niya, yung nagsabi ako sa kanya, akala niya nagbibiro ako. Sabi ko sa kanya, Madam, hindi, until March na lang ako. Tapos, eto guys, ang tatandaan nyo, unang-una, sabi sa akin ng amo ko, saka sabi din yun ng mga anak niya na, hindi ako pwedeng umalis ng March 17. Kasi daw, meron pa akong 1 month extra sa kanila. So, kailangan, April, nandun pa rin ako sa kanila at magtatrabaho ako sa kanila.
Guys, ang payo ko, yung mga nandito sa UAE, mga kasambahay, huwag kayong papayag. Sabihin nyo na yung 1 month na yun is yun yung karapatan nyo at bigay yun sa atin ng Dubai, dito para magstay tayo ng 1 month. Grace period yun na 1 month na kailangan mo makahanap o sa loob ng 1 buwan ng bagong trabaho, or pag hindi ka nakahanap, kailangan bago matapos yung 1 month grace period mo, kailangan mong mag-exit or bumili ka ng bagong visit visa mo para makapunta ka ulit. So, kailangan mo talagang mag-exit. So, yun nga guys, much better, kung ika-cancel ka ng amo mo, much better maghanap-hanap ka na ng trabaho. At, yun nga, ah, para in case na matapos ka na sa kanila, at least may lilipatan ka na kaagad. Kasi, yung 1 month na yun, mabilis lang yun. So, kagaya ko ako, naka, nakalipat ako kaagad. Yun nga guys, nag-usap kami, yun nga, nagpunta ako sa sir ko, sa kwarto, nag-usap kami, na sinabi niya rin sa akin na before siya pumayag na may 1 month nga akong extra. So, sinabi ko, "Sir, what do you mean by 1 month?" Sabi kong ganun. Kasi yung 1 month na yun, nasa law yun ng UAE na akin yun, hindi mo siya pwedeng gamitin. Kasi kailangan kong maghanap ng trabaho. Siguro, nalaman din ng sir ko na, alam niya pala yung mga ganito. Kaya yun, ah, hinayaan niya ako. Kasi maganda rin kasi yung nagbabasa-basa tayo ng karapatan natin dito bilang housemate para at least may maisasagot tayo dun sa mga employer natin na ayaw pumayag na magpa-cancel, na i-cancel tayo. Or tumawag kayo ng more, kung alam mo namang tapos yung 2 years mo, at wala kang ginawang kahit ano, na natapos mo siya ng maayos, at ayaw ka pa rin payagan, tumawag ka lang sa more. May more po dito. Yun guys, awa ng Diyos, ah, maraming salamat kasi nandito na ako sa bago kong amo at sila ay British. So, yun nga, nung March 17, March 15, inulit-ulit sa amo ko na aalis na ako. Tapos yun, March 17, nag-print na siya ng cancellation ko. So, yun. Tapos March 18, kinabukasan, ibinigay niya sa akin yung passport ko, saka yung cancellation ko, saka yung 17 days na sinahod ko. Tapos, ito pa guys, meron po kasi tayong, depende po siguro sa amo, kasi ang sabi nila, tinanggal na daw yung gratuity dito sa mga kasambahay. Pero, nung nakita ko na inabot sa akin ng sir ko, na ang sabi ko, "Sir, ano po ba tong pera na to? Yung sahod ko?" Sabi niya, "Oo, yung sahod mo." Tapos, hindi niya ibinigay yung 2 years, kasi dapat yung 2 years na natapos mo, meron kang 1 month na yung parang ano ng sahod mo. Kung magkano yung sahod mo a month, yung dapat yung makukuha mo, yung 1 buwan sahod na yon. So, sabi ko sa kanya, nasan po yung 1 buwan sahod ko na pinagtrabaho ko ng 2 years? Tapos, sasagot niya sa akin, gusto mo? Siyempre, pera yon. Sino ba namang hindi magkakagusto doon? So, sinubukan niya siguro ako kung alam ko o hindi. So, yun. Binigay niya, sabi niya, sige, antayin mo ako dyan, ibibigay ko sa'yo. Yun, binigay niya. Tapos, nagpahinga lang po ako ng 2 araw. 2 araw na pahinga. Tapos, ito, sumabak na ako dito sa trabaho ko. At guys, sa susunod na vlog ko, paano ko nga ba nahanap yung ah, itong British kong amo, yung puting amo. At magkano nga ba yung sahod dito sa puting amo, kumbaga dun sa lokal kong amo. At ano yung pinagkaiba nila. At kung anong apps yung in-applyan ko dito para makita ko sila, itong bago kong amo. Yun lang guys, ang payo ko lang sa inyo, yung tips ko sa inyo, kung kasambahay kayo at matatapos na o natapos nyo na yung 2 years nyo at bago matapos yung 2 years nyo, ganun lang, magpaalam kayo ng maayos, kausapin nyo ng maayos, magtiis kayo. Alam ko, hindi madali yung pinagdadaanan ng DH dito, kahit sa ibang bansa, sa anumang bansa na
Middle East, hindi madali, pero pray lang po tayo at malalampasan din po natin lahat yan sa tulong ni Lord. Yun lang guys. Susunod na vlog ko, panoorin nyo kung paano ako nakahanap ng among ganito. At yun, itatakal natin sa susunod na vlog ko. Guys, maraming maraming salamat po ulit sa pagsuporta. Pasensya na po at mabilis na video lang to. Thank you guys and God bless. Please like and subscribe. Thank you. Bye-bye.